Hello and welcome sa panibagong episode ng SEO Kwentuhan kung saan pinag-usapan natin yung mga lighter side ng SEO. Yes. Sir, ano bang topic natin ngayon? Anong malupit na topic natin ngayon? Hindi naman tayo para makagawa ng parang fear dito, but more like, well, alam naman na ng lahat to and nakikita na rin nila sa news no, yung issue about AI. AI and jobs. So, Mm. SEOs might lose jobs to AI. Ito yung mga dapat nating gawin. Yeah. So, ang naging tawag dito, reference point nung topic na to is nakita natin sa post sa isang Facebook group. So, may nag-post doon, sabi niya, SEOs will lose jobs to AI. So, what do you bring to the table that AI can't replace? Anong opinion mo dito, sir, nung unang nakita mo? Ako dapat talaga, tanggapin na natin na ganun yung Mm. mangyayari, no? Kasi Mm. yun na talaga yung reality eh. Talagang maraming trabaho ang nawawala at mawawala pa dahil sa Mm. pag-advance ng AI. Yes. And parang challenge to sa mga, especially sa atin, na mga nag-work sa industry, kung Mm. ano ba yung mga hindi kayang gawin pa ng AI na pwede nating ibigay, especially dun sa mga nangangailangan ng service natin, no, sa Mm. marketing. Yeah. Kasi, syempre, pati yung mga business owners ngayon, executive levels, alam nila na marami na talagang kayang gawin yung AI. So sometimes sila pa nga yung nagre-research para makita ano ba yung mga pwedeng magawa para mabawasan yung manpower, Yes. tapos mapalitan na mas efficient. Mm. Tapos yung parang kumbaga kumuha ng sarili nating agent Mm. na hindi napapagod. 'Di ba? Yes. Sa trabaho, tapos Hindi hindi nagrereklamo. nagrereklamo. Ayan. Hindi nagsisiklib. Oo. Araw-araw puwedeng no, basta meron ka Mm. lang credits. So, gano'n siya ngayon. So, ayun, para sa akin hindi na 'to, natural na 'to Mm. and kailangan natin mag-isip ng mga ways para talagang makapagbigay pa rin ng value na hindi kayang gawin ng AI. So, 'yan, mamaya pag-usapan natin. Yeah. Sabi rin kasi ng iba, ang SEO, content lang yan. Sulat ka lang ng ganito, okay na yan. Di ba? Usually, ganun yung sinasabi nila. So, napapansin ko nga rin sa mga post din sa, sa LinkedIn o kaya sa Reddit na, ano ba yun, may isa akong nakita recently. Tapos binabash siya kasi medyo cringe yung post niya. Parang gawa rin ng AI yung post niya. So, I used to have 6 marketing team. I replaced them with blah, blah, blah. Ganun, parang ganun yung post. Usong-uso yung So, mga ganyan. tapos comment, ano yan, comment, ganun, ganyan. So ako, dati, nasa rabbit hole ako ng ganun. Comment ako ng ganun. Tapos, I found out, 99% sa kanila, hindi talaga automation eh. I mean, hindi talaga, AI slap pa rin yung nailalabas nila. Kahit sa N8N pa yan, na meron kang automation na ginagawa to create a content or whatnot. And to give justice din sa sinasabi nila na content lang ang SEO. Hindi, ang dami pang kailangan gawin. Hindi lang yung content mismo. May technical SEO pa yan, di ba? Meron pang sa link building side din. So, hindi lang doon natatapos yon. And dapat i-educate din natin yung mga clients natin. And yung sa sinabi mo, sir, na cost cutting, totoong nangyayari yan. And na-experience ko yan first hand na sa isang marketing team, yung budget lagi sa SEO yung unang kinakat. Ewan ko lang kung sa akin lang bang experience yun, pero ganun madalas yung nangyayari. Ikaw, sir, sa experience mo, lalo na may AI ngayon, parang medyo natatakot ako in a way, pero yun nga, di-discuss natin later on kung ano yung mga pwede nating ibigay or gawin pa para hindi tayo ma-replace. Dati pagka marunong ka mag-content writing, 'di ba? Masasabi mo na SEO ka eh. Yun naman kasi Oo. talaga yan, content is king. Sa ngayon, parang yung content writing, kayang-kaya na siyang gawin ng AI eh. Pero, Mm. syempre Mm. may expertise pa rin talaga na kinakailangan para dun sa mga natural content writers. Yes. Na Mm. kumbaga, pero hindi na yung sila yung 100% na nag-iisip from ideation, ganyan, to Mm. creation. So, yun yung mga changes ngayon. Ngayon, parang kailangan, hindi lang content writing yung alam mong gawin eh. Meron ka ring link building, meron ka ring technical SEO, di ba? Meron ka ring local SEO. So, the more na mas marami kang na bibigay sa table, the more na mas kakailanganin ka pa rin. Kahit sabihin pa natin na kaya nang gawin ng mga AI agent yan, no? Mm. Totoo. Mare-replace ka ng 6 na sub-agents. Ay, nangyayari na yun ngayon eh. Well, anyway. Ano sir yung tingin mo yung na kayang gawin ng AI na sa SEO right now? What do you think AI can do in SEO as of the moment? Sa'kin medyo iba rin yung output din kasi ng AI pagdating sa mga creative task. Mm. So, minsan maganda, yes. Minsan naman parang
ano ba tong mga suggestions na to, parang, Oo. di ba? Iba pa rin talaga yung kapag may judgment ng real Mm. expert. Tapos, syempre, hindi niya rin kayang i-connect yung business goals ng isang business dun sa kung ano talaga yung strategy. No, minsan Mm. nakakapagbigay lang siya ng mga unique out of the box strategies na pwede mong gawin, pwede mong i-customize, pero sa totoo lang, ikaw pa rin talaga yung nagbigay ng context sa kanya. Kung hindi ka Oo. naman kasi magbigay ng context sa AI, parang ano pa rin yung generic pa rin yung mga Mm. nagiging suggestion. No? So, Hallucinate. ang meaning, parang kailangan ka pa rin talaga, no? Judgment plus context mo ang Mm. kailangan para mas maganda yung maging result ni AI sa'yo. So, yun yung hindi nila kayang gawin. Mm. Tapos, para sa akin yung ano, about sa customer na, yung mga pain points na ganyan, minsan nakapagbigay sila talaga ng original or kumbaga, yung mga ICP, di ba, nagpapagenerate tayo sa AI. Pero sa Mm. totoo lang, may mga problems pa rin or customer behaviors pa rin talaga na hindi niya mababanggit. So, yun yung mga kailangan na hindi natin nami-miss kapag gumagawa tayo ng mga strategy. Kasi, syempre, yun yung pinakamahalaga eh. Kaya ka nga Mm. nagma-market para ma-serve mo yung mga ganong customers. Yes. Ang di nila kayang, I mean, di kaya ng AI is ma-experience yung nararamdaman nung, yun nga, yung sa customers, diba, mga pain points nun. Di naman niya kaya experience yun. Kaya niya lang sabihin na Mhm. ganito ganyan, based sa studies na ganito, Mhm. or kapag ka nag-scrape siya ng data from the World Wide Web. Pero kung halimbawa, bago yung product nyo, di ba, paano yun? Anong magiging data source niya ng real world experience ng tao, and then yung connection nun sa product na pwede pang i-improve, 'di ba, sa marketing nyo, 'di ba? So, yun, mga bagay na hindi niya rin kaya talagang i-direct right now. And also, good point sir yung sa ano no, yung outcome for a business. So, kahit naman din yung mga SEO na rin na tao, minsan di rin nila naiisip yun. To give justice lang din sa AI. Pero yung mga tao din na, I mean, nakikita ko sa industry, hindi rin nila ma-connect yun, yung gap nung outcome na dapat na ginagawa mo as an SEO, tas itatie up mo siya dun sa pinaka ano business strategy. Siguro isa rin sa ma-add ko kasi nasa link building din ako. Di kayang gawin ng AI yung building ng network or relationship industry. Like halimbawa sa mga PR, mga ganyan, o kaya building relationship sa mga writers, ganyan, o kaya sa journalist, if ever na mababanggit sa work ko, ganun yung madalas kong ginagawa eh. So, building yung network. Kasi pwede ako magpa-research sa AI ng ano eh, ng profile ng isang writer, yun, pwede yun. O kaya, magpa-script ako ng content na related dun sa product na campaign ko right now. So, pwede rin yun. Pero yung relationship, yung human connection, siguro, isa yun sa mga hindi pa rin nila, hindi pa rin, I mean, ewan ko kung magagawa ba yun sa future. Kung, di ba, alamin niya yung ano, kunyari, script niya yung ano, yung, ang tawag dito, profile ng isang writer, tapos gagawa siya ng mga highly targeted na email sequence. Pero at the end of the day, di ba, ikaw pa rin naman yung makikipag-network doon. Kaya lang, ang hirap, no? Pagka, kunyari, 100 plus na yung in-network mo, paano mo tatandaan? Paano mo tatandaan lahat? Anyway, baka matulungan tayo ng AI doon soon. Ewan ko. Masyado na advanced, I think. Pero Yung ganun, no? baka sa Mm-mm. future. Yung ano sir, in terms of correction sa ano, tingin mo mga roughly ilang percent pa yung halimbawa What? sa content ganyan, content writing. Mga ilang percent pa yung kino-correct? Kapag nag-generate ka, let's say, Mm. regardless of prompting, ganun, Oo, kung regardless. madalas, ano eh, okay naman na, like grammatically speaking, and Mm. then kung how optimized it is, okay na eh. Ang ini-spend talaga namin ng time is parang paano makapag-add ng real value. Kasi yun yung kadalasan hindi niya naisasama eh. Mm. Kung ano yung mga value na makukuha dyan sa content na ginagawa mo. So, Mm. nagre-research, yan kasama pa rin. AI pa rin, pero kumbaga, ikaw yung nagda-direct kung paano ba yung magiging outcome ng research. Mm. Plus, yung mga unique values, unique data Mm. na possible na sa'yo lang nang galing. So, ganun. Dun kami nag-spend talaga ng time. So, masasabi ko mga 80% na done na yung article. Nice. Kapag nagawa na ng AI, then 20% is siguro mag-spend ka lang ng 30 minutes to 1 hour na maging unique yung data, makapag-add ka Mm. ng mga depth dun sa article. Yun. Yun yung medyo mahirap eh, no? Yung parang specific knowledge sa specific industries. And also, kapag ka nagsusulat ka ng mga content, kailangan mo rin isipin din yung ano eh, kung part ba siya ng YMYL topics. So medyo
delicate yung position ng Tama. writer kapag nagsusulat ng ganun kasi hindi natin alam kung makakaapekto yun doon sa nagbabasa eh. I mean, lahat ng YMYL, Your Money, Your Life topics, dapat isulat ng accurate and on point kasi makakaapekto yun talaga sa mga nagbabasa. May sundin nila yung financial advice na sinasabi mo, tapos mali naman pala yung, di ba? May forecasting kang sinulat doon, tapos alam mo na, hindi naman naging maganda talaga yung outcome, walang data na back nun. Tapos pinasulat mo lang sa AI, no? Tapos pinost mo kaagad sa, I mean, sa blog ng business or ng company nyo, di ba? So, kailangan mo siyang i-double check pa rin. Tsaka yung importance din ng subject matter experts, napakalaking tulong kasi, yun nga, di ba sa workflow natin, sir? Alam ko, meron ka rin ganito sa workflow mo na dun sa dulo ng parang sequence. So, first draft, syempre kaya-create yan ng AI and everything. Tapos proofreading and also yung double checking ng subject matter expert. Kasi bukod dun sa YMYL topics, may mga ano rin eh, parang certain regulations or laws on different states tsaka different countries. So depende kung nasan yung client nyo, pwede nyong, I mean, ayun nga, ipa-check pa rin sa subject. Kailangan nyo ipa-check sa subject matter expert yung articles or blogs na ginagawa nyo. Siguro tip ko lang sa kanila para mabawasan or yung 80% sir, ma-i-up pa natin ng almost 85 to 90% sa Claude or sa ChatGPT kung yun man yung ginagamit nyo. May ano dun eh, may option dun to create projects. So sa loob ng projects, pwede kayong mag-build ng knowledge base ng lahat ng client nyo. Like isa-isang project, isa-isang client. So isa-isang project, yung knowledge base niya, lahat yung brand guidelines, ICP, any specific industry knowledge na kailangang nandun. So yun, pwede nilang ilagay para ano, maging solid yung ano nyo, tawag dito, content na gagawin nyo, no? Yun. And Doon nila ilalagay yung mga bawal bawal, sabihin, mga ayan, mga pwedeng ganun, oo. sabihin. Yung Totoo. brand voice talaga. Kaya lang, ang topic natin dito is mawawalan kayo ng trabaho. So, gusto nyo. Pero hindi, tawag dito, kailangan nyo kasi mag-adapt eh. So, nandito tayo sa point na, although, tawag dito, hindi natin, I mean, hawak yung future, but at least, at the end of the day kasi, papalitan ng employer or ng mga clients or ng business is yung mga tao na hindi marunong gumamit ng AI. 'Di ba? Kasi nandiyan na yung AI eh. So, dapat i-embrace nyo siya with open arms and do everything that you can. Like yung ginagawa namin ni Sir Gab right now, to understand it more and how it can help us on delivering good results. So, isa yun sa mga bagay na pwede nyong i-add sa ano nyo, toolkit nyo. Okay? So, yun, sir. At this point, I think sa mga, especially sa mga writer, baka halos lahat Mm-mm. naman na nag-adapt na eh. Lahat na yan for sure gumagamit na ng AI. Di ko sinasabing AI na yung ginagamit nila for generation of content, pero Mm-mm. malamang yung iba dyan nagpapa-ideations na sa AI, di ba? Pag Mm. brainstorming. So, malamang, pwedeng sila pa rin yung nag-create ng article, pero yung sa mga isinusulat nila idea, Mm-mm. malamang galing na yun sa AI or na influence na sila ng ano nakapag-brainstorm na rin sa AI so ganun siya pero I think meron pa ring mga company talaga na human written Oo, yung 100%. gusto nila ganun. Ah, Dapat yung mga ganun sa news eh. I sa think, news, yes, sa di news ba, ano? talaga. Oo, Kasi kasi, kailangan mong mag-research talaga dun eh. kung ano At saka ano, nagsusunod wala siyang pagkukuhanan eh. ng, Pag lalo na oo. pag real time yung gusto mong i-report, Mm-mm. kunyari, meron kang pinapanood na Kunyari sa Iran, basketball. ganun. Oh, yeah, Ay, sa pwede. basket, Oh, sa basketball, kunyari, sa di basketball. ba, kanina lang nanalo yung, let's say, kung ano man yung team na pina-follow mo. So, syempre, kailangan mo manood para Oo. maisulat mo yun. Hindi ka Mm. pwedeng mag-script sa kung saan-saan lang, di ba? Saka Mm. hindi mabibigay ni AI yung mga ganong result kagad. So, kailangan mo talagang, Yung mabilisan na, mm, oh, real time, no? Isa pa sir na ano naisip ko dun sa hindi kaya pang gawin. Yung task sa application ng strategy. Like kailangan mong may ganun na 'di ba? Andun application, I mean, you mean, pag ano na, implement, ganon. implementation 'yan. Implementation ng Ah, nung mga ano nasa ano mo, nasa yung kunyari mga may nasa strategy. strategy, kasi Oo, dami baba. na. Sino mag-i-implement? Pero Meron, meron eh. meron, Di ba di yung ba? Atlas ba Oo, yun yung Atlas, Search napag-usapan natin na? Atlas, Oo. yung Pero pangit Auto. daw. Kasi, Depende, ewan ko pero lang. kung anong, Nasubukan mo na ba siya first hand? nasubukan ko na siya, yes. And medyo hindi naging okay yung experience ko dun kasi nga, Mm. medyo limited. Di ko alam kung limited yung alam ko sa Atlas or dahil masyado lang akong, kumbaga alam ko yung ibang ways ng implementation. Mm.
kung ano ba yung tamang way, ganun. Oo. So, minsan kapag gusto mong gawin yung isang bagay, parang mahirap siyang i-implement dun kasi it's either walang options or Mm. basta conflict dun sa tool. So, ayun kadalasan yung nangyayari. Eh, pag ginamit mo na yung tool na yun, medyo mahirap na siyang I-reverse. Miss ko i-reverse yung or reversal alisin. eh. Yung pa lang ba ang meron? May, Mayroon pa may mga iba pa na na-try ako before. mm, Parang katulad din yan na dun ka na lang sa dashboard nila mag-i-implement. all-in-one na, no? Pero, ewan ko lang kung, I mean, viable na talaga siya na, kumbaga, solid na siya na yun na lang talaga yung gagamitin. Kasi kung alam din niya ng mga business owner, di doon na lang sila pupunta. Tapos makikipag-chat na lang sila dun sa, ano, sa AI chatbot nun para i-implement lahat ng mga bagay na dapat i-implement. Pero hindi pa rin eh, di ba? Hindi Nakikita pa pa rin siya ako sa ganun. Reddit na mga nagrereklamo sa Search Atlas eh. So, siguro hindi pa siya foolproof. So, anyway, moving on, sir. Ano, sir, yung mga skills na Mm. sobrang nagmamatter sa industry right now Ayun, with kakasabi the ko rise of lang AI? yung Mm-mm. sa implementation, Mm. talagang importante yun especially kapag meron kang knowledge to edit yung nasa backend, yung nasa server, 'di Mm-mm. ba? Parang kung kasi kaya naman ng strategize ni AI yan, syempre doon ka na uubos ng oras sa implementation naman. Mm-mm. 'Di ba? So, kumbaga, kung both, alam mo, marunong ka mag-strategize, marunong ka rin mag-implement, I think magiging safe ka sa matagal na panahon para hindi mapalitan yung job mo ng AI. Kasi Mm-mm. kung strategy, well, kaya naman pero yun nga, kailangan mo pa rin talagang i-double check. Pero kapag mas maganda pa yung nagiging strategy ng AI versus dun sa nagiging strategy mo or yung sa, let's say, sa checklist mo, baka isipin ng client mas okay na mag-rely na lang talaga sa AI Yeah, nga kaysa eh. kuhanin pa yung service mo. Mm-mm. Maraming ganyan na nasa mga group na parang kailangan ko pa ba talaga ng Oo, may SEO nagtatanong. ngayon? Pero kaya ko na gumamit ng Claude, parang Oo. sige, pwede mo namang i-try. Pwede rin Tapos naman. in terms of skills sa pakikipag-usap naman sa client, syempre, Mm-mm. nandiyan na yung strategy, nakalatag na. Pero paano mo siya i-communicate sa kanila? Yan. Oo, Diba? So, tama naman. client-facing, Mm-mm. napaka-importante pa rin. Tapos, kung paano ka ba nag-a-adapt doon sa mga real-time changes na yun, real-time strategy. Minsan Mm-mm. kasi, ano ba, yun nga, mahirap pa rin talaga kasing i-feed kay AI lahat ng context na nangyayari. Kadalasan, hindi ganun yung gusto mong output minsan, pero Mm-mm. doon nagkakaroon ng problema. So, minsan ikaw pa rin talaga yung magde-decide, no? Mm-mm. May critical thinking pa rin na kailangan sa pagde-decide, especially sa mga hindi kayang gawin ng AI. Yeah. Yung part na paano mo i-connect yung dots sa, bawa, data na meron ka ngayon, sa strategy na ginawa mo 6 months ago, and then sa business outcome na gusto naman ni client. So yun, kailangan mong i-connect yung mga yun. Ngayon, hindi ko pa nakikita si AI na kayang i-synthesize yun lahat. Pero bibigyan kanya ng idea, oo. Pero yun nga, at the end of the day, ikaw pa rin yung masusunod dun. Siguro sir, dun sa sinasabi mo about communication skills, ang number one siguro na on top of that communication skill, siguro sales. Paano mo Ay, ibibenta yung mahirap pa rin sarili mo? talaga yan. Oo, Pang-tao talaga yan. kasi ba parang wala pang, ewan ko lang pwede kang bigyan ng sales copy ng ano, ng AI, pero yun nga, again, going back sa critical thinking, like connecting the dots, paano mo i-connect yung dot ng meron kang data ngayon, tapos ibebenta mo yung sarili mo na hindi ka tatanggalin. Dahil yung data na to, di ba yung ganun? Parang, oh sige, tumaas yung impression pero mababa yung clicks. Anong gagawin ko sa impression ngayon? Kaya yung tanong ng ano, tanong ng ano, di ba? So, paano mo ibebenta yung sarili mo ngayon? Paano mo yung lulusutan? Di ba? Paano mo iisipin na importante pa rin yun, na ito yung ginawa natin. Paano mo siya, di ba, yung mga i-justify lahat ng ginawa mo for the month na hindi naman nag-reflect? Kasi yung attribution ngayon sobrang hirap eh. Like, kunyari, nagtanong sila sa AI, tapos lumabas naman kayo doon sa, ano, sa sagot sa AI, sa ChatGPT, pero hindi ka na-cite. Like, walang link. So, hindi kinlik. Pero ang ginawa ni, ano, nung nagsa-search sa ChatGPT, nakita kanya eh. So, nagbukas siya ng panibagong tab, 'di ba? Tapos doon niya lang sinearch. Tapos sa homepage pa, 'di ba? Paano mo maya-attribute 'yun doon sa ano, sa ginawa mong SEO nung nakaraan na rumekta lang siya doon sa ano, sa homepage, hindi naghanap ng keyword, 'di Ayun. ba? So, 'yun yung mga bagay na kailangan mong i-karoon ng parang critical thinking. Iko-connect mo lahat yung dots. Bakit nangyayari to? O bakit din bumaba yung CPC or yung ads nung nakaraan? Nung nag-launch tayo ng gantong campaign. So, ayun. Isa sa mga bagay na dapat
maging skills nyo rin kung paano nyo ikukwento. Yung gawa ka ng storytelling na ito kasi yan, nangyaring ganito. Tapos, ano pa ba, na tips na pwede ko ibigay. Punta ka sa Google Search Console, tapos ano ka, alam ko may annotation na dun eh. Mag-note kayo dun kung kailan kayo nag-change ng something. Like, kahit yung simpleng schema, baka may something na maidagdag yun dun sa storytelling nyo. So, isang bagay yun, storytelling, sales, way on how to communicate everything to your client. Naisip ko rin dito, sir, skills na super important ngayon yung prompt engineering talaga. Eh, yep. The way you do the prompts. Kasi, ewan, ang dami na sa YouTube Mag-search na lang kayo sa YouTube kung paano nyo gagawin yung prompts nyo. Kasi, right now, ganun yung way of communicating with AI properly para magkaroon kayo ng the best output na makukuha nyo in terms of kahit ano ngayon, kahit anong LLM, prompts pa rin talaga yung Tsaka yung bukod dun sa prompt, yung chain prompting na tinatawag, like yung follow-up questions mo, ano yung mga dapat giging follow-up questions mo sa sa AI to get the better result. Again, going back to sa sinabi ni Sir Gab, critical thinking, connecting the dots. Okay, huwag kayo kunyari, magaling na nga kayo mag-prompt engineer, pero hindi kayo marunong mag-ask ng right questions din sa sa AI. Ano yung mga follow-up mo na pwede pang makapag-tone down or makapag-optimize nung output na binigay ni AI. 'Di ba? So, yun, dami ng tips nun ba? Mabusog na kayo mo sobra. May dagdag ka ba dun sa mga skills? Tama naman. I think yun nga rin i-add ko yung sa prompting. Kasi Mm. kahit na hindi ka naman ganun kagaling mag-code, importante pa rin kasi talaga yung logic kung paano mo Ayan, oh. gawin kay AI yung... Tsaka kung ano yung output. Kung naiintindihan mo ba yung output na gusto mo makita. Hindi yung Oo, yun. parang ihahayaan mo na lang si AI na magbigay sa'yo. Well, Just copy paste. for brainstorming, yes, pwedeng ganun. Pero Mm. kapag meron kang something na, kumbaga, ito ba, pasok na sa standard ng ano mo, kung ano yung hinahanap mo, then, ayun, dun ka lang makakapag-decide talaga kung maganda yung naging output. So, talagang sa prompt pa rin nagkakatalo, Babagsak eh. Mm. kahit na gaano ka katagal or kaaga na gumagamit ng AI. Mm. I-add ko na lang siguro yung pinakadulo na skill. Actually, dito skill eh. Hindi ko alam kung behavior ba to eh. But yung yung insatiable thirst. Hindi yun prompt generated. Insatiable thirst sa curiosity. Yung, To always be curious sa mga bagay-bagay. Kasi with curiosity comes knowledge and wisdom. No? So, dun ka makakapag-build eh. Kasi pag di ka curious sa paano pa nag-work to? 'Di ba? Paano ba nila ginagawa yung bagay na sinasabi nila sa bawa social media or whatnot? So dapat maging curious ka pa rin para hindi ka pag-iwanan. Like hindi ka naman maging parang FOMO, lagi kang fear of missing out. Pero yung curiosity mo will build a tangible asset within your skill set, 'di ba? May motto ko na be so good they can't ignore you. So book 'yon actually, pero para maging ganun ka na sobrang galing mo dun sa craft mo, 'di ba? Kailangan mo maging curious para alamin mo yung step by step kung paano nila ginagawa 'yon, maghahanap ka ng resources, etc. So, siguro, skills ba yun, sir? Yung pagiging Hmm. curious. Oh, Oo, syempre. Yan behavior. pinaka-importanting skills para sa lahat naman. Kung meron kang gustong matutunan, syempre Mm. curiosity talaga muna. Mm. Doon mag-i-spark eh. So, yun. Hindi ka na mapapalitan yan pag lagi kang curious, lagi kang nagtatanong, di ba? Lagi kang Yep, yep. naghahanap ng sagot. So, sir, does AI level the playing field for new SEOs versus sa mga batak na sa SEO? Or it makes our industry and the entire digital marketing world in more chaos right now? Kasi ang Ah, daming AI slap and everything. parang sa ano ko, sa idea ko dito, both, no? Double Syempre, edge, no? Oo. double edge kasi yung AI talaga ngayon kahit na sabihin na konti lang yung experience ng SEO, pero kung naiintindihan niya naman talaga yung fundamentals, mas madali na siyang makapag ano ngayon strategize and implementation. Mm-mm. Kahit na kung ang kalaban niya mga batak na talaga sa SEO or kumbaga matagal na, OGs na, Mm-mm. kaya pa rin talaga makipagsabayan lalo na kapag may let's say AI skilled yung bago versus Mm-mm. dun sa mga OGs na parang traditional SEO pa rin yung ginagawa. So parang magkakaroon ng gap silang dalawa or magkakaroon ng kumbaga magiging pantay Mako-close yung sa gap, oo. makaklose yung gap dun sa skill level.
Tapos Yeah. pagdating naman sa industry, kung nagkakaroon ba ng chaos, yes. Sobra. Lalo kapag madalas ka nagbabasa ng mga forum, sa LinkedIn, sa Mm. mga groups, na Mm. para bang pag may nakita kang isa doon na ang ganda nung naging output nito, ang ganda nung template na binibigay nito, ang ganyan-ganyan. Tapos Mm. pag pinalo mo na siya, parang shit, ano lang pala to. Parang walang kwenta naman pala yung Oo. ginagawa na. Di ba, Pinapa. minsan may isa lang sila na maganda. Okay, goods yung naging sinishare nitong value or something. Pero kapag follow mo sa kanya, ano naman pala yung mga ginagawa. Bulok. Napaka-basic or something na Oo. na-try mo na before tas hindi naman, Hindi naman talaga obviously nag-work. gumagana. O Oo. baka natsambahan lang niya. So may mga ganun ngayon eh. Tas, Kailangan mag-iingat sila sa mga pina-follow nila, no? Pagdating mm, sa, especially sa AI industry. oo. Marami pa rin kasi nangangapa eh. Tapos sasabihin nila, nagawa nila yung ganito. Pero pag tinignan mo talaga yung sinabi ko nga kanina, tinignan ko kunyari yung N8N sequence niya, parang sablay, parang di naman ito talaga kayang gawin yung sinasabi niya. Ang gusto lang gawin ng mga nagpo-post, especially sa LinkedIn, ipapa-comment na nila para mag-up yung yung post nila. Tapos, yun, dadami yung papalo sa kanila. Tapos ang nakakatawa nun, edi may pina-follow ako ng mga, yung gumagawa nga ng mga AI sequence, mga prompt, etc. ganyan. O kaya yung nag-replace daw ng marketing team, bla bla, ganyan. May kita mo sila, nagko-comment din dun sa mga tao, nagpo-post din ng ganun. So kumukuha, I mean, nagko-comment sila para makuha nila yung template. Tapos gagayahin din nila sa kanila, sa post nila, iibahin lang nila yung words. So parang, 'di ba? Yun yung chaos eh. Nangyayari ngayon. Di mo alam kung sino susundan mo. So, siguro much better na mag-experiment ka rin on your own. Alamin mo kung ano talaga yung nag-work, 'di ba? Hindi yung ito. I mean, nandoon ka na rin naman sa sa point na magpa-follow ka siya, magko-comment ka para makuha yung blueprint or what. Pero i-discern mo pa rin kung ano talaga yung mag-work na pwede mong i-apply dun sa client mo, sa business mo. 'Di ba? Kasi hindi lang naman website yung hawak mo, business talaga yun. So, ayun. Yung gap, sir, sobrang na no. Nandun tayo sa point na na-close yung gap. Pero, ewan ko lang, iba yung, yung view ko na nakikita din sa mga Reddit tsaka sa mga Facebook group. Kasi, yung iba dun parang fake it till you fake it lang. Yung pinifake na nila lahat. Kasi kaya nang gawin ng AI eh. Tapos, may nakikita ako doon nagpo-post naman ng mga small businesses na, hey, I hired an SEO and I noticed that he is only giving me AI generated ganyan-ganyan. What should I do? So, 'di ba? Parang yung siguro na-close ni AI yung talagang surface level ng doing SEO. Pero yung mas malalim na part na makakapagbigay ka ng result, siguro yun yung hindi niya pa na-close. I mean, yung result talaga kasi result driven naman tayo eh. So, yung mga basic meta description, mga basic na yan eh, parang yun yung na-close niya siguro. Pero yung mas malalim doon, magbigay ka ng result ng leads or ma-perfect mo yung customer journey nung isang, I mean, ng isang business, may tangible result ng ROI. Eh, yun siguro yung hindi nyo pa na-close ng gap. Pero right now, kaya nagkakaroon ng chaos kasi yung automation ng paggawa ng vlogs, like 100 vlogs in a month, na puro AI slap lang. So, yun dun siguro nagkakaroon ng chaos. Kaya, ayun. Anyway, may madalagdag ka ba dun, sir? Well, yun nga, mag-iingat lagi sila. Kapag may mga i-follow sila, double check muna nila yung mga YouTube video siguro na itong tao na to kailangan nabibigay niya or meron siya kahit papaano mga step-by-step guide Mm-mm. dun sa tinuturo niya. Hindi yung puro puro pa-comment lang na template or Kaya comment nga eh. AI. Di mo rin alam kung may result din talaga sila eh. Like yung sa mga SEO din, may result din kaya talaga silang nabibigay sa client nila, 'di ba? So, di naman nila pinapakita yun eh kung 'di ba, para lang anyway, baka may binebentang course or what. So, topic for another day. Anyway, para sa iyo sir, anong pinakamali? Ito na yung siguro meat and potatoes din. Para sa iyo sir, ano yung pinakamali sa sinasabi ng mga AI doomers tungkol sa SEO Kasi industry? industry. Paulit-ulit nilang sinasabi. Pero feeling mo it's wrong. It's very wrong. Parang ganun. Ayun nga, yung katulad nung topic na sinabi mo kanina, yung I replace my entire marketing with Mm, AI mm, agent. mm, Pag ganun yung nakikita ko dun pa lang sa clickbait to. Imposible mm, to. Di mm, ba? Nyari, I replace my entire design team kasi meron ng Claude Design or meron ng ng Gemini fear na monger naman lang, no? o ganun.
Pero sa totoo lang, pagka pinanood mo naman, well, meron talaga Oh. silang kahit papaano may AI, ay may person pa rin talaga sila na expert na nagde-design. So, Mm-mm. kumbaga, fake news lang talaga. Tsaka, syempre, yung favorite natin, yung SEO is dead. Laging yun yung Yan. Mm. Pagawa nga nababanggit. tayong t-shirt niyan. SEO is dead. Hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon na Hanggang may ngayon. AI na, SEO is Pero dead pa rin. nandito pa rin tayo eh. So, anyway. Pero yan, i-follow nyo lang siguro yung kanina yung mga skills na sinabi natin. Siguro i-develop nyo yun. Hindi kayo mapapalitan for sure. Okay? Ng AI. Kasi nasa atin pa rin yung connecting the dots and critical thinking. Anyway, sir. Pumili ka, sir. SEO na sobrang galing technically pero hindi marunong makipag-usap sa tao. Or SEO na average lang technically. Average. Mm. Pero parang nababasa niya yung kliyente niya. Like, kaya niyang i-convey yung message na gusto niyang sabihin and nakakapag-communicate siya with data, representation, and also dun sa outcome na gusto ng kliyente. Pinabango ko na yung last line eh, pero it's giving na eh. So, go sir. Ako, sa tingin ko magkaiba kasi totally different yung dalawa na yan. Pero sa Mm. tingin ko both magsusurvive naman eh. Oo, dapat may ganyan ka. Oo. Depende lang talaga sa kung ano yung path na pipiliin mo. Kasi kung Mm-mm. yung isang SEO na sobrang galing technically pero hindi siya marunong, yun nga, makipag-client facing or ibenta yung sarili niya. Pwede kasi siya sa technical end lang talaga or sa back end lang na ako yung gagawa ng SOP, ako yung Mm-mm. gagawa ng process. Kailangan ka pa rin ng mga tao sa agency, di ba? Yes. Or Oo. kailangan ka pa rin ng client, ikaw yung nasa back end. Mm-mm. Yung katulad ng ginagawa namin, white label, siguro doon ako napapasok sa mga ganun eh. Pero kung kaya mo pa rin naman na ibenta yung sarili mo, na mas i-present sa kliyente yung sarili mo, okay din yun. Sa tingin ko lang na mas malaki lagi yung kinikita ng tao na marunong makipag-usap kahit mababa yung technical Sales. Yeah. knowledge nila. Sa tingin ko Mm-mm. lang. Oo. Parang Pero ganun both pa talaga rin eh. magso-survive sa akin Hindi ako Oo. mamimili ng isa diyan. For me, mas goods kung kumbaga kung magta-tie up kayong dalawa, 'di Mas ba? maganda. Gagawa kayong agency. Oo. Pero kung kailangan mo mamili ng isa lang, ako doon ako sa medyo technical, hindi marunong Mm. makipag-usap. Hanap na lang ako ng mga partners. Ganun Na ang gagawin marunong. ko. Na Ako naman, marunong mag-sale. nandito ako sa kabila eh. Hindi ako Mm. ganun ka-technical. So, naghahanap ako ng taong mas technical sa akin. So, tulad nga ng Mm. sabi mo, di ba? Parang magpa-partnership kami kasi, yun nga, Iyon. tama. Yun talaga yun eh. Baka kasi may malungkot diyan na Oo. ay sobrang galing nila sa Claude, sobrang galing nila sa Mm. ChatGPT, sobrang marunong sila mag-edit pero di sila marunong kumuha ng client. 'Di ba may mga ganun naman Yeah. talaga. Yun, oo. You can't Pero have it kumbaga all, no? importante pa rin 'yun, yung ano nila, technical skills, hindi Mm. mapapalitan ni AI 'yan. Yan. Oo. Kasi kailangan mo rin ng tao magsusupplement nung hindi mo kayang gawin eh. Hindi mo kasi talaga kayang gawin lahat. Ewan ko, may tao bang ganun na kaya niya lahat? Parang wala naman, di ba? So, ayun. Anyway, sir, what other industries do you think ang kailangan mag-adapt and evolve in the upcoming months or years dahil sa rapid development ng AI Ay, grabe 'to. I think bukod sa parang SEO? lahat naman Mm-mm. bukod sa SEO. Siguro Whole marketing team? kasama na yon yung Mm-mm. marketing. Pero Mm. for me, ang pinaka-importante talaga na nalabas diyan sa marketing sa education sector siguro. Kailangan natin Interesting. na Mm-mm. ipalaganap talaga tong AI capabilities para bata pa lang, kumbaga maano na sila. Kasi 'di ba Mm-mm. Sa China ba yun yung tinuturuan na nila ng prompt engineering tsaka kung Bata gumamit ng pa lang, mga no? drones yung mga bata, Mm-mm. 'di ba? Kumbaga, inaano nila dun sa situation or scenario na gano'n na for Mm-mm. future. Parang maganda siya kung may i-involve lahat na AI na sa mga estudyante pa lang. Mm-mm. Tsaka Pero, syempre sa mm-mm. government. Isa pa sa government. Parang maganda Mm-mm. rin yun, no? Malagay. Makuha. Mm. Maiwasan na yung mga natin, corruption. Proud. Ayaw nga nila ng ganyan eh. Ayaw nga nila ng Ayun nga automation eh. yun nga, yun nga yung iniiwasan nila. Oo, kasi pag ina-automate mo, hindi na sila makapag-insert. Mahirap Oy, pala. sorry. Baka may matrigger. Anyway, yung mga industry, sir, tingin mo, yung mga lawyers ba, magkakaroon ng effect sa kanila to? Like, pati mga doctors? Kasi may Hmm. nakita akong website na parang online consultation with AI na siya. Oh, Tapos, grabe. parang may layering lang siya ng AI and then kapag kailangan na, pag severe cases, like hindi na talaga alam nung AI yung saka lang Ayun. magko-connect sa doctor. So, meron pa kayang maapekto na industry. Kasi,
for an instance, ilang doktor na lang kailangan doon kasi mapi-filter na lahat eh, 'di ba? Ang yun yung iniisip ko. Di ba Sa meron nga mga AI LLMs na nakakapasa sa sa mga board exam, test, ganun. oh, may ganun Oo. nakita akong studies na ganun. May nakita na ako Um, studies na ganun. Pero para sa akin, ano pa rin eh, parang kung ako yung pasyente, parang What are you? sa customer support nga lang, parang wala pa rin akong tiwala sa AI. Kapag nagre-reply sa akin, laging customer service representative pa rin yung gusto kong Hinahanap nakakausap mo, eh. oo, oo. Paano pa Pero kaya sa, kapag sakit na yung oo, itatanong mo? oo. In terms of sa customer service, meron ako recently nakausap na tropa ko sa BPO. Mhm. Napapalitan na yung mga multilingual nila na na mga Ayan, oh. na tawag dito, Uy, call center agents. ang mahal pa naman ng Times mga 2 ata. pasweldo diyan, 'di ba? Oo, oo, Tapos mahal. ngayon mapapalitan ni AI. Kasi yung anong nangyayari, 'di ba, yung meron silang may AI na yun eh, ginagamit for halimbawa Spanish Mm, yung kausap or taga Spain. So mm, Spanish language yun. Pag nagsalita ka ng Spanish dito, yung AI i-convert niya na yun kaagad into voice. English na mhm. yung lalabas doon sa kabilang linya. Tapos Real kapag yung time, no? real time yun, English naman doon, tapos pag nagsalita, Spanish na pag napunta sa akin. So, Yun. isa yun sa mga industry na yun, tinututukan ko rin yun eh. Kung, kasi yung wife ko is sa parang call center din siya. Customer service. Oh, Mm. basically ano sila ng hindi naman customer mismo but yung mga parang empleyado dun sa company rin nila. So, may layering na rin ng AI, may AI intervention na rin dun sa ginagawa nila. So, siguro hard hit para sa BPO industry rin to, nakikita ko. And isa pa sir, yung sa Oracle recently, yung 30,000 na empleyado, tinanggal nila. So, isa yun sa mga nakakatakot. Mostly yata natanggal doon, hindi ko lang alam pati sa Amazon, computer engineers. So, sa coding, kasi magaling na mag-code yung AI. Mm. So, isa siguro yun. Nakakalungkot, na lulungkot ako sa totoo lang. And at the same time, nababahala. Kasi yung sa 30,000 na sa Oracle na nawala, parang 15,000 ata doon Indians. So, Indians are like us, Filipinos, nag-a-apply sa mga work from home jobs, sa mga VA. So, pahirapan ngayon dahil for sure yung 15,000 na yun, maghahanap din ng 'di ba? Ng Yung parang, freelance gig. siyempre, freelance gig. So, anyway, round and round it goes. Madami pa dyan, madami pang mawawala ng ng tawag dito, ng siguro niche. Pero let's think of it in a positive way kasi kung mawawala yung isang niche, magkakaroon yan ng mga panibago. So, there's a light pa rin. Kasi imagine niyo dati, yung sa panahon ng yung mga sinauna pa, like merong mga tao na dahil wala pang electricity, may taga sindi ng ilaw sa poste. Nakakita mo ba yun, sir, sa mga historian? Mhm. So, 'di ba may ganun. So, tapos meron pa yung dating sa mail, 'di ba? Usually mail o kaya di pa naman sila nawawala yung sa kunyari mga newspaper ganyan. Ngayon digital na lahat eh. So, what I'm trying to say is kung may mawawala man na isang industry, may papalit na bago. So, may mga prompt engineering na, may mga vibe coders, etc. So, doon tayo papunta. Just embrace the change that is happening right now and don't be sad. Yun lang. So, what the world looks like, sir, if walang AI now sa SEO industry? Tingin Sa mo ano yung trend SEO. na meron? Oh. Tingin ko, balik tayo dun sa, syempre kung wala pang AI, wala pang AI overview. So, ang mga tao, nakadepende pa rin sa Organic leaks. data, tsaka sa, Mm-mm. organic, oo. Mm-mm. So, ganun pa rin. Hayahay ang buhay. Mas maraming kita kasi kapag mas maraming clicks 'di ba? Sa visit Mm-mm. pa lang pwede ka na kumita. Paano pa yung mga potential customers na pumunta sa website mo. Ngayon Wala kasi pang parang AI. nagkaroon ng AI, parang, 'di ba, kahit mga maliit na brand kaya na ring magpakita Oo, sa mapagsabayan. AI overview. Ang problema, mahirap. Kasi Mm-mm. syempre, mas nakabuild na ng brand yung mga nauna. So, once na magawa mo naman yung mga dapat mong gawin fundamentally, makakasabay ka kaagad. Ganun yung sa tingin ko nangyayari. Mm-mm. Tapos, ayun, kung wala pang AI, syempre, ang bagal pa ng mga production like sa content. Siguro Limitations. Oo. yung content 2 days pa bago matapos yung sulat o minsan Mm-mm. 1 week pa bago matapos yung sulat. So, ang baba ng content quality Mm-mm. natin for sure. Mm-mm. Tapos, syempre, yung mga research natin, Yan, oo. dati talagang tayo pa yung naghahanap ng mga links, tayo pa yung nanonood ng mga videos. Ngayon kasi kaya ng i-summarize ni AI lahat yan eh. Mm-mm. Script niya So, pa lahat. bumibilis talaga yan. Oo. Mm. Tsaka yun, yung mga tools ngayon, napakadadali ng gumawa, di ba? Mm-mm. Yung mga calculators dati, kailangan pa magpa-code sa dev para lang makagawa ka ng custom calculator na gusto mong ilagay sa website. Ngayon, i-code mo na lang,
in pure English. Oo. Ilalagay mo na, tatanungin mo pa nga, paano ko ilalagay sa website to? Lahat, tapos Di mag-screenshot ba? ka, no? Ba't ganito Di yung ba nangyari? ganyan? Tapos i-screenshot mo, bibigay Oo, mo sa tapos akin. Oo. Oh, okay, I will i-diagnose fix na that. nila. Ganyan na ngayon eh. So, Oo. ayun yung mga ano, nagkaroon na. Well, positive yun kasi umilis yung mga implementation natin. At the same Problema lang, time, ang oo. dami na talaga nating nagiging kalaban pagdating sa Mm. content, 'di ba? Kahit sino pwede na mag-post. Yung mga bago nga ngayon, ano eh, napapansin ko naatupag nila yung pagpaparank sa ano ngayon, sa top SEO in blah blah blah, top SEO in. Tas parang Oo. gusto kasi nila masite sila sa AI. So, inaatupag nila para makita yung Ma-influence, oo. ma-influence yung AI. Self-serving mga listicles, top, blah, Oo. blah, blah, ganyan. So, Mm. yun. So, wala namang problema. I mean, strategy yun eh. So, good luck na lang din. Anyway, sir. Any closing remarks, sir, sa mga people that are just starting out, yung mga newbie na naghahanap. Hindi lang siguro bigyan natin ng ano ng SEO, yung mga nag-start sa SEO, tsaka yung nag-start din sa BA kasi mostly sila affected dito eh. Like marami rin pala, nakalimutan kong banggitin yung sa mga VA, like yung mga ano, data, ano ba tawag dito? Yung nag-i-input ng data, ano ba tawag doon, Data sir? entry. Encoder, yung mga ganun. Parang Mm. yun, parang nawawala na rin sila ng ano. And yung mga appointment setter, meron na ring automation para doon. Yung mga taong ano, yun nga, yung mga nag-i-start pa lang sa VA tsaka sa SEO, paghiwalay natin. Any Sa closing thoughts? sa SEO, well, for me, kung na-overwhelm sila sa mga tools, siguro mamili lang sila. Balikan nila Mm, yung episode natin last yes. time na Mm, sa pagpili ng tamang AI para sa ano mo, pag-improve mo. Tapos, syempre, wag nilang kakalimutan aralin pa rin yung fundamentals kasi yun yung something na hindi mo nadadalin mo siya along the way. mm, mm, Habang kino-confirm mo kung tama ba yung suggestions ni Claude na ganito, tama ba yung suggestions ni ChatGPT dito. Kasi ikaw pa rin talaga yung magde-decide nun kung kung okay yung suggestions. As minsan meron pa silang mga suggestions na parang if applicable, blah 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 blah. oh, Implement LLMs.txt. Kumbaga, hindi pa nila alam kung paano, kung nag-implement ka na ba ng LLMs.txt sa sa website mo or something like mm, that na. Kasi 'di mm, ba yung minsan yung sitemap_index, 'di ba? Hindi niya oo, na-check 'yun. So, kumbaga, nasa sayo pa rin talaga yung final say kung implement mo ba yung isang strategy na binigay sa'yo. mm, Tapos, doon naman sa mga VA, syempre, unang-unang magiging, ko dyan, tip ko sa kanila is, mag-aral talaga sila ng skill na in demand ngayon. So, yun, katulad ng sinabi mo kanina, mga prompt engineering, vibe coding. Di naman kasi kailangan talaga na, na marunong ka mag-code pag ganyan. Dapat marunong ka lang sa logic and alam kung ano nga yung output na gusto mong mm, ibigay and then kaya mo gamitin yung tool sa kung paano mo siya at your disposal. mm, And wag mawawalan ng pag-asa kapag mga yung kasi sa mga nag-i-start yung pagkukuha ng client, like mm, madalas talaga kayong magkakaroon ng failure niyan. Wag mawawalan ng pag-asa kapag sa let's say fifth try mo, hindi ka pa rin makakuha talaga ng client. Meron at merong sa'yo dyan, tatanggap tapos baka magturo pa sa'yo kung paano gagawin mo. Especially dun sa mga bago ngayon. nice, nice, sir. Yung sa mga SEO, sir, ako, ang tip ko sa kanila, makinig kayo sa SEO kwentuhan. Yung muna yung number one. And number two, sa SEOs muna to, understand, yun nga yung sinasabi natin paulit-ulit, hindi kayo mawawalan ng trabaho kung alam nyo kung paano gamitin yung AI. 'Di ba? So, alamin nyo kung paano talaga siya ginagamit, hindi yung mga automation na nakikita nyo kung saan-saan. Okay? Hindi pa yun 100% proof. Ako na nagsasabi sa inyo kasi nag-try ako eh. Understand kung paano lang yun, paano siya ginagamit. Tsaka intindihin nyo rin na yung level ng strategy na binibigay din ng AI is highly dependent din sa kung ano na rin yung meron sa World Wide Web. So think outside the box and learn how to connect the dots. Yun nga sinasabi natin kanina. Kasi at the end of the day, yung pinaka inaasahan sa'yo ng client mo or nung business per se is not just about the strategy, content, or schema, etc. No? Ang inaasahan niyan sa'yo is number one, judgment. So judgment call. Kung may binigay man sa'yo yung AI na SEO strategy, ano yung judgment mo doon? Go ba yon or hindi, 'di ba? And number two, accountability. So maging accountable ka sa lahat din ng kasi mamaya ginawa mo yung isang SEO strategy tapos di naman alam mo di naman nag-work sumablay pa
'di ba? If ever na may ganun, ipakita mo na accountable ka lahat sa lahat ng gagawin mo. Yun kasi yung hindi naman kaya maging accountable ng AI, 'di ba? Ikaw yun eh. So, ipakita mo na accountable ka sa lahat ng ginagawa mo. And yung judgment mo is on point. Kasi ano yun eh, pwede mong gawin yung AI knowledge mo kung paano siya ginagamit as your leverage, 'di ba? Para sa pagstay mo rin dun sa work mo as an SEO strategist or SEO, kunyari ikaw yung director or whatnot. So, yun yung inaasahan sa'yo. Yun lang, critical thinking. Tapos yung sa VA naman, wag kayong haalis muna sa trabaho nyo kung meron pa. Madalas na nakikita ako na nagrereklamo sa mga VA na groups. Umalis daw sila sa trabaho nila ngayon, namumroblema sila kasi 3 months na, hindi pa sila nakakakuha ng kliyente. So madaming ngayon Dapat sa meron silang ano, yung sa kahit papaano allowance, no? oh, yun, Na oh, pang ilang parang months. ang tawag doon, emergency fund. If Emergency ever funds naman, yun. may ganun kayo kahit papaano. Or kung wala man, meron na kayong, I mean, kahit papaanong, hindi naman sure ball, pero at least nakapagpasa na kayo ng ilang, I mean, application, tapos may mga nasa second level na kayo ng interviews. Kasi sobrang, ano ngayon, hindi naman sobrang hirap, pero ang dami nyo ng kalaban. Yeah. No? Hanggat maaari mag-niche down kayo. Kung gusto nyo SEO, pwede rin naman. Kasi yung mga general VA, halos lahat ng nagagawa nyo is kaya nang gawin ng AI. Kaya nang AI, i-automate nyo sa yeah. emails, di ba? So, Data hanap kayo. entry. Yan, mga ganun. Yung mga surface level. Pero pag nag-specialized kayo, doon yung makikita yung totoong pera. I mean, si Sir Gab yung mayaman dito, pero joke lang. Ang tawag dito yun, ano kayo, number one, huwag kayong aalis sa trabaho nyo kung meron pa. Number two, pili kayo ng isang niche tapos double down. Okay? Ano nyo muna, i-discern nyo. Paano, discern ba yung tamang word? Pero, ano nyo sa sarili nyo kung gugustuhin nyo ba yung isang bagay 3 years from now? Like, yung pa rin ba yung ginagawa mo? Like, kung SEO, sige, yun. Pwede mong, pero di mo rin kasi malalaman hanggat di mo dinidip yung toes mo sa, ano eh, sa field eh. So, siguro, habang may work ka pa, have 2 hours, 3 hours a day para mag-practice or mag-learn about the niche that you wanted. Kung Google Ads man yan, web design, 'di ba? Ano pa ba, sir? Mag-aral silang CRO? automation. Ayan, Kasi automation. Pwede rin GHL, mga ganun. paldo na yung mga nag-ano nun eh. Oo. Nagsiservice dun. Oh, so yun. Ang lalaki ng kontrata. Baka gusto nyo rin ng ganun, yung GHL automation or any kind of automation, 'di ba? Double down kayo sa isa. So, kapag wag kayong I mean patalon-talon. Pwede rin naman patalon-talon pero alam niyo na, mas mabilis kayong i-improve sa isang niche kung magdo-double down din talaga kayo. So, ayun lang. Madaming uncertainties ngayon. So, please keep your job lalo na kapag breadwinner kayo. Don't jump sa BA or work from home. Kasi kung ano lang yung nababasa nyo na malaki yung kita, ganyan. Please, baka isa kayo sa mga anonymous na magpo-post din sa Facebook group at Facebook group. naiinis. Kasi, ano pa ba yan, sir? May mga nakikita pa nga ako na yung parang nagagalit sa mga sumasagot dun sa questions nila. Kasi newbie sila eh. So, nagtatanong sila saan makakakuha ng client, ganyan. Tapos pag sinabi na, halimbawa, OLJ kami nakakuha, LinkedIn, ganyan, ganyan. Magagalit kasi ba't daw yun lang yung sagot? Ba't di daw sila bigyan ng step by step kung paano makakakuha? Ano ba? No, mahirap makakuha ng client ngayon. So, think twice and learn more. Okay? Learn more and be curious about stuff. Anyway, ayun lang sir. Baka may announcements ka. Any course or webinar, sir? Wala pa naman tayong bago. Pero Okay. mag-announce na lang tayo kapag meron. Oh, may marami nang nagre-request sir eh. Meron kang pa-webinar ulit and magbigay tayo ng mga libreng something. So, Yeah. yun lang. Tawag dito, follow nyo kami sa Facebook. So, SEO Kwentuhan, sa group ni Sir Gab, SEO Workout, and yun, YouTube, Spotify, SEO Kwentuhan. So, hanggang sa muli, paalam. Bye-bye. Bye.